So ayan guys, magluluto tayo ng ginarip o corn soup. Hahaluan po natin yan ng piniritong tilapia. So napakasarap na ulam. So may sabaw na talaga naman mapapawaw ka. Alam naman po natin na kung gaano kasarap ang mais na paborito rin ng lahat. So samahan nyo ako hanggang sa dulo. Kung inyo po guys napapansin na ginaganyan ko ang mais, yung butol, kasi kinukuha ko po yung katas o yung natitirang katas dyan. Bala yan po ang magpapalapot sa sabaw natin sa corn soup o sa ginarip. Ayan na guys, huwag nating itatapon. Eto, isasabay natin yan, ihalo natin yan kasi nandito yung sustansya sa butol, sa bicol. Ewan ko sa Tagalog kung anong tawag dito. Basta wag natin tatapon yan at isasama natin sa pagluto yan. Ayan nga guys, pinaghati ko sa dalawa ang tilapia. So maganda tayo ng mainit na mantika dyan sa kawali. So imimekos-mekos na natin yan, ang tilapia. So ingat-ingat lang tayo kasi matalamsik ang mantika, mahirap na masugatan ng kamay natin. So alam naman natin na talaga naman na masakit. So habang nakasalang ating isda, so kailangan kong manguha ng saluyot dyan sa tanim namin sa bakuran. Sa harap po yan. Yan po sa screen, makikita po ninyo ang health benefits na makukuha sa saluyot na talaga naman na kailangan ng ating katawan. Guys, ang ating saluyot, ihalo natin sa ginarip. Galing po yan dun sa tanim ko. So ayan na nga. Linagay ko na ang rekado sa mainit-init na pan. So, wag kayong mag-alala guys. Konting-konting mantika lang naman dyan kasi non-stick naman ang ating ginamit na kawali. So, isasabay natin ng kamatis. At sa akin guys, nasabay ko na rin ang paminta sa pagpiprito. Kasi doon po lumalabas yung aroma at sarap ng paminta. So depende po yan sa inyo. So may kanya-kanya po tayong strategy sa pagluluto. So yan po para sa akin. So pagsabay-sabay ko na po ang mga rekado, ang bawang, sibuyas, paminta at ang kamatis. So yan na nga guys. Ibuhos na natin ang butil ng mais. So isabay na natin yan sa paggisa. So, imekos-mekos na natin yan. So, ito na guys. Isama natin yung butol. Nandito guys yung lasa ng butol at saka yung sustansya. Kasama natin sa pagpapakulo hanggang sa maluto yung mais. So bago natin sarayan, lagyan natin ng asin. So mekos-mekos na natin yan. So takpan na. Ito pa guys, isama na rin natin to yung may laman pang mais. Nasa butol pano guys ang sustansya ng mais. So kailangan natin siyang isama sa pagpapakulo. Kailangan ng katawan natin yung sustansya na makukuha dito sa butol ng mais. So, ayan na guys. Maamoy mo na yung pinagsamang aroma ng mais at saka ng rekado. Ng kamatis, sibuyas, bawang at saka ng paminta.
So, konting-konti na lang, so, lalambot na yung ating mais. So, ito ang nakuha kong saluyot dyan sa tanim namin sa bakuran. At ito ang ilalagay natin dyan. Pinritong tilapia. So ito na nga guys. Tanggalin na natin yung butol. Kasi hindi naman natin makakain to kasi matigas. So kinula natin dito yung sustansya nito. So ito na guys. Lagyan natin ng konting kalamansi. 2 piraso lang yan guys para pantanggal ng lansa dun sa isda. So lagyan natin yung isda. Ang piniritong isdang tilapia. So, try nyo dyan guys sa inyong mga bahay, sa mga mahilig sa mais. Pwede pong lagyan niya ng ano. Depende po yan sa inyo kung anong gusto nyong ilagay dyan. Tilapia o karne o kahit ano pong lasing seafood po. Kasi nandito yung sarap. Napakasustansya. Ito na guys. Okay, bye-bye. Mga bata, bye-bye. Yan na guys. So, iba talagang aroma ng saluyot. Nagpapadagdag ng sarap. So, kung napapansin po ninyo, medyo malapot talaga yung sabaw dahil dun sa ginawa natin kanina sa mais. So, okay na po yan. So, ready to serve na po yan. So maraming salamat po sa non-stop support, sa patuloy na sumusuporta po kay Katabang Dave sa Facebook man po at saka sa YouTube at sa TikTok. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.